Saan ako titingin? Kahit sa... Sabi niya lang, congratulations, lalabas sa Netflix sa tamang panahon. Kwento mo naman kami about this. Ano yung mga mapapanood namin, makita namin? The usual stand-up ko, which is, ako, kilala naman ako bilang tawag nga sa akin mainstream. Kasi very relatable yung mga jokes ko. Ang lagi ko tinatopic yung madali lang i-absorb kasi naniniwala ako na yung stand-up namin is where para naniligaw pa lang kami sa Filipino audience. Kaya as much as possible, para mas marami akong ma-reach na audience from all walks of life. Ang ano ko lang, ang topic ko lang are very basic. Putong pakwan, eye drops, lamay. So, very relatable, general and yung makikita na sa paligid. Butok pakwan pero may mali siya. Wala mali siya. Wala. Mapapanood nyo yan dito. And tamang panahon kasi sa tingin ko talagang ito yung tamang timing because meron akong sapat na sa social media, medyo may TV component, may mga press to help me. Pati yung material ko parang medyo maganda, nakaipon ako ng material kasi naglabasan na lahat yung mga material ko, nagsisimula ako, nakakalat na kaya ako nag-viral eh. Parang ano rin siya eh, advantage and disadvantage. Nakilala ako sa mga jokes ko viral, nauubos yung material ko. So, nakaipon ako ng bago na makikita ngayon sa special ko. So, kaya tamang panahon. Right time. Ikaw yung pangalawang Pinoy. Pangalawa, oo. Yung nagagawa ng Netflix. Ano mo parang Netflix na to? Ang ano kasi, pakiramdam masaya, of course. Excited. Pero ang nasa isip ko, more on the result sana. Medyo kabado pero I'm looking ahead na kagad na sana pagka naging successful to, I'll be opening doors doon sa mas maraming yung mga comedian. Kasi ang kaiba namin, ako nag-produce nito eh. So yung una kasi produced by Netflix. Nung ako nag-open, parang hindi na nila masyado priority yung hindi nila masyadong na yung stand-up. So I need to really parang hindi ko alam kung ano nangyari pero nung naipag-usap na kami, medyo sabi na we're accepting na lang na yung mga pag-produce mo, acquisition. So sabi ko, okay, hindi na ako nagtanong. So medyo mababa talaga yung chances na yung mag-accept sila. So nung gumawa ako, buti na lang tinanggap sa kanya. Okay, wow. Parang yun yung challenge ko doon. So pinitch mo to? Pinitch ko to. So very talaga na hindi namin priority, hindi namin ang may naka-focus kami sa ibang mga project. So I need to really prove myself. Sabi ko, hanggang sa kauli-uli yan, laging may disclaimer na, hindi yan sigurado Pero bibigyan ka namin ng tips kung ano pwede mong gawin para magustuhan namin. Pero i-produce mo. Nung dumating yung date, kailan ba sa Feb 7, nung dumating yung date, anong... Hindi, ganito ang nangyari. October 4 and 5, base sa mga tips ng, bigyan naman akong guidance, nag-birthday show ako nung last year October 4 and 5. Ang ginawa ko, para sigurado ako, pareho suot ko ng October 4 and 5. Si Direct Frank, mamarilang ko. So pareho. Of course, all the technical requirements. Kasi sabi pareho, at least dalawa raw gawin mo para dalawang magkaparehong set para maganda yung material. And luckily, parehong maganda yung resulta, 4 and 5. So, in-edit yun. Tapos, pinakita ko sa nila nung November. Tapos nag-email sa akin after 1 week. Ang pa sa akin, can I call you at 1 p.m.? So sabi ko, bakit kailangan patawagan kung di ba? Pagtawag sa akin, ang opening sa akin is, Alex, hindi talaga kami open, but we like your special, so we're gonna give this a chance. So February 7 is your And then from doon marami mga mga gagawin. Bagay na nag-viral ka na, tapos bago itong mga jokes. Oo. Ang parang pinapalalayan ko yung same na nagpa-viral sa akin will be excited enough to watch this. Pero marami kang mga edits sa TikTok Nakita ko ang dami sa TikTok. Wala akong TikTok account. So I'm letting them be my editor. Ang dami. So kanya-kanya silang bahala sila kung ano ginagawa pero it's helping me. Pero definitely bagong-bago tong set ko. Of course, tinest ko muna sa mga live.
dito nakita sa mga YouTube. May mga nakalusot siguro, pero makikita nyo dito yung buo. So, paano yun? Parang pinagbawalan mo sila mag-record? Matigas ang ulo ng Pinoy eh. Oo, matigas. Pinagbabawala ko sila, pero may nakakalusot. Pero ang totoo naman talagang technique ng isang special, ginagawa to nila Jokoy, Dave Chappelle. Bago nyo makita yung isang oras nila, pinaperform nila yan sa tour, sa US. Kaya pag ikaw napanood mo yung Dave Chappelle or Jokoy, napanood ko yung ginawa niya na. Kasi pinapractice muna yon bago ilagay sa isang... performance. Oo, kasi kailangan ma-perfect mo yun eh, pati delivery. So may mga tao mga upload niya na, oy, maibang ko yun, napainggan ko na yun kasi kayo yung mga pinag-practicean ko along the way bago ko gawin to. In fact, yung nandun sa October 4 and 5 na, birthday show ko yun eh, kaya open yun sa public, nagbayad sila. Hindi to talagang parang kinuha ko para, uy, nood kayo, special ko. Hindi ko sinabing Netflix special yun. Sinabi ko lang, special to, i-record namin. Wala akong sinabi. So, talagang hindi sila parang, uy, tawa tayo kasi nagbayad sila ng pera. Yung mga pyesa mo ba na mga joke mo dito, kasi dami makakapanood din no, hindi lang mga Pilipino. Ginawa ba medyo may global appeal, international appeal, OFW appeal? Tagalog siya, pero may subtitle. Pero very generic in topic. It's all about may relationship, pero makaka-relate yung mga Pinoy sa ibang bansa. Papalabas to sa Asia, New Zealand, Australia. Hindi siya kasama, hindi siya global. Kasi nga, ako nag-produce, parang pag-produce mo kasi, hindi siya global. Yun ang mga doon. Pero again, na-challenge ako dito kasi I want to prove something na, let's see, let's start from this. But you've been there. You've been doing this how long again, di ba? Some 17. I've been doing it 17 years. And you're one of the trailblazers talaga. Oo. Sa stand-up comedy scene. Pati yung pagpasok sa TV, pinili ko talaga makapasok muna sa TV. Kasi yung talaga yung way dito eh. Mapakita mo sa TV, people will see you. And then that's it. Ang maganda pa, nung 2019, nauso yung mga online, nag-viral pa tayo. Kaya nakadagdag pa yun. Pero what do you say? Kasi parang some of the comments are saying, parang pag comedy kasi minsan dignity. Pero sa'yo, hindi dignity, comedy. Ang talagang pinaglalaban ko noon pa is, ang joke ko, mabaduyan na kayo pero relatable. Why? I'm courting the Filipino audience. Nanliligaw ko sa audience. Pag nanliligaw ko sa audience, relatable muna. Patawanin mo muna. Kasi ang ibang gusto ko agad, I want to do a statement sa joke ko to be socially relevant. May step by step yan para maging... Si Dave Chappelle nagsimula yun ng mga walang kwenta munang joke before he become parang gayto na nagsasalita ng socially relevant. Me, aminado ako na ang Filipino audience wants to... Patawanin mo muna and then they will listen to you. Ang gusto ko muna ganon. Kasi lalo na ng pandemic, wala naman naghanap na, punta tayo sa bar. Kasi gusto ko maging aware sa what's happening sa environment. I don't think may nagyaya ngayon na huwag tayo tumawa. Gusto kong matuto sa komedyante na to. Anong nararamdaman niya sa politics? I don't think, may proper yan, may proper timing, may tamang panahon para sa mga bagay na yan. So ngayon, tatawa lang kayo. Hindi ako nagtatapik ng religious, hindi ako nagtatapik ng politics kasi gusto ko muna mapatawan tao. Naliligaw ka bilang titira ka ng politics, di hati ka agad yung crowd niyan. Correct. So, ang gusto ko muna, natatawa tayo dito, manood tayo, and then maybe someday, we'll start. Pero don't get me wrong may mga konti-konti na ako, pero mga generic, problema sa traffic, problema sa airport, and those are political in nature, pero political without color. Tagal mo na nag-mainstream. Sa ano yung na-research or feeling mo nakapamo, gaano naka-mainstream yung stand-up ngayon? O malayo pa ba? Ang problema kasi, ang akala nila, ang mainstream is, the usual comedy bar, yung mga, di ba, ma-identify natin, Kalabais Ganda, kaya nga, mga ganon. Mga clowns, mga punchline. Ako, may pilit na nag-attach dito na intellectual comedy. No. Nagiging intellectual lang siya pag ang topic mo are very hard to reach. For example, if you're going to talk about comic book, hindi ka makakakuha ng mga tao na statistically, talo ka kagad sa room. Kung sino nakakaalam ng comic book, hinati mo kagad yung 50% ng tao. Tapos kung hindi ka pa nakakatawa, tanggal kagad yun. So, ang comedy namin talaga, naniniwala kong funny is funny.
Funny is funny. Oh. Ano sinasabi mo pag sinasabi nila na hindi ka nakakatawa? Hindi, alam mo, ano ko yun eh, it's my fault. Hindi ako pwede manisin ng audience na, ay, kasalanan ng audience yan, hindi. No, pag wala namang kumakanta, may singer ba na, pag hindi mo nagustuhan yung boses ko, sorry ka, hindi, kailangan mo kailangan mo talagang aralin kung paano papapatawa yung majority. Alam mo, acceptable ko is 5%. What do you mean by that? May hindi talaga matatawa sa'yo. Pero dapat low yun. Kasi ibig sabihin, ano lang yan, Hindi ka ba na-pressure, sorry to cut you there, dahil after nung Golden Globes, na sobrang si Joko yun, parang majority didn't have favorable reviews and he was representing the stand-up comics of the Philippines. Was it a harder time for you to bring in internationally? No. You also have shows abroad, right? Mas natuto ako doon. Bakit? Pag nag-feeling ka na sikat ka, laging may magigising sa'yo na you're not yet popular. Biro mo si Joko yung tingin natin very popular. Pagdating sa Golden Globe, may star pa pala sa kanya. And nakabasa ako sa mga comments sa online na, who's that guy? Who's that guy? So, pag nag-feeling ako na ako, na sikat ako, alalahanin ko lang na, itong Netflix na to, baka magbukas pa sa akin. Mamaya, 5% lang palang natatap kong market. It's a realization for me na, wag ko akong mag-feeling na, naku, ang dami na nakakapanood sa akin. Kaya, sa tingin ko, 5% pa lang ang natatap ko sa whole market. Para lagi akong gutom. Kaya itong Netflix ang magbubukas sa akin ng another part of the market. Yun ang lagi ko nasa isip. So yung kay Joko, it's a learning experience for me. And also sa iba pang mga stand-up comics. Yes, ang nakita ko doon, hindi siya nag-prepare. Technically kasi akala niya, sikat siya eh. Sikat siya. Nung nakita niya yun, oh my God, hindi pa pala ako ganito para maipagbiruan. Doon ang natuto ko nun na maging down to earth. Pero sa 17 years, masasabi mo, mahirap po magpatawa. Nung simula ng namin, walang nanonood, 3 tao, 5 tao, ang ginawa namin, in-educate din namin yung audience na, hey, ang patawa namin is, you can sit in front, listen lang. Ano yan ini-educate namin para matawa kayo, you have to listen. Listening audience lang. Yun ang siguro ang naging journey namin na sana matuto. Sana wag kami isabay habang kumakain kayo. Sana mga ganon. Pero, pinakamahirap patawain ng Pinoy because of the pacing. Ang natutunan ko, pag napatawa mo ng Pinoy, you can make the whole world laugh. Bakit? Ang Pinoy, ang bilis ng attention span. Kaya kailangan magbilis ka ng 30 seconds, mapatawa mo sila. Ngayon, pagpunta mo sa ibang bansa, my God, willing to wait. 3 minutes, magkwento ka. And pag naka-4 na tawa ka dun sa set mo, parang ang ganda ng set mo. Sa Pilipinas, 4 na tawa sa isang set mo, palpa ka nun. Parang ganun. So, ang gandang practice ground ng Pinoy. Alright. Thank you.